Hi everyone, it's Kaji here and welcome to my YouTube channel. So, ngayong araw na to ay meron ulit tayong guest and i-share niya sa inyo yung story niya as a virtual bookkeeper. So, kung interested kayong malaman ang story ni Princess, isa siyang bank employee before and ngayon is nag-transition na siya sa virtual bookkeeping. So, kung interested kayong malaman ng story niya, please keep on watching. Until the end, do not skip para wala kang mamiss na tips and tricks na i-share ko throughout the video. So, without further ado, let's get started! Kung bago ka lang sa channel na to, I'm Kaji, virtual assistant, executive assistant, bookkeeper, accountant. So kahit anong work, pinapasok ko, basta't online. Kasi online work is amazing! So sa channel na to, dinidiscuss natin more on online work, tips and tricks, and mga success stories. So kung interested ka sa mga topics na yon, please consider subscribing and don't forget to hit the notification bell para wala kang ma-miss na video na ina-upload ni Kaji every single week. So, let's all welcome Princess. Hello, Princess! Hi. Kamusta? Ngayon, happy and blessed, Coach. Yun yung masasabi ko. Happy and blessed. Yeah. Bigyan mo naman kami ng reason bakit ka happy and blessed. Ngayon kasi meron akong client, direct client from US. And then ako talaga yung bookkeeper niya / accountant pa nga kasi wala siyang kahit na ano regarding sa ano niya, sa company niya. So, client mo is sa US. So, saan mo siya nakita? Sa online jobs that page. Yan. So, Then, ikaw ba ay part ng challenge or ng course? 30-day challenge. Ayan. 30 days challenge. Yeah. And yung challenge is zero and QBO or QBO only? QBO lang. So, nung nag-join ka ng challenge, gaano katagal bago ka nakakuha ng client? Actually, less than a month. Kasi bago mag-end yung challenge, di ba? Meron doon yung mag-a-apply ka na. So, syempre, sinunod kita. Nag-apply din ako. And then, actually, gusto ko ikwento na 1 week talaga. Sunod-sunod, araw-araw yan, nag-a-apply ako. Kahit 2, 1, minsan 5 pa. Para talaga sure na, eto, nag-apply ako ngayong araw. Talagang ginawa ko yung challenge mo. And then, yung 1 week na yon, walang tumatawag. Na next week, ayan na, mga job offers na ako. So, consistent ka sa pag-send and sa Yes, pag-take yes. ng action. Yes, Kaya yes. nagkaroon ka ng result. Wow. So, ngayon na meron ka ng actual client, ay wait pala, may background ka sa accounting or bookkeeping? Kaya, I was a former accounting assistant in a bank for 14 years. Oh, sa 4 Yeah. years na yon, ano yung work mo dun sa bank? Accounting assistant. So, I'm at the back office. So, syempre, balancing. Tapos, yung mga transactions ni tellers. Lahat ng transactions ng branch actually. Dumadaan sa akin bago kami makauwi. Ganon. So, bago ka mag-challenge ay nasa bangka pa rin? Hindi Parang na. Nag-resign na ganun. ako. Nag-resign Nag-resign ka na ako. this year? 2023, Ah, January. okay. Okay. So, mula January 2023 hanggang bago ka mag-join ng challenge, ano yung pinagkakabisihan mo? Nag-business ako. Food business Oh. actually. Kaya lang hindi siya nag-work. So, I close it January. Tapos yun nga, naghanap ako ng ano nga ba pwede kong gawin. Kasi di talaga ako sanay nung walang ginagawa. Kahit full-time mom ako for a year na, parang hinahanap pa rin ng puso ko yung accounting. So before, ayun akong in-enrollan na course. Year 2020. Accounting din. Yes, na bookkeeping with QuickBooks sa iba. Mm-mm. Pero 1 week lang siya. So, wala ko natutunan. Hindi ako masyadong natuto kasi 1 week lang siya. Tapos wala kaming actual, di katulad natin. And then, ayun nga. So, naghanap ako sa YouTube. Titype ko lang QuickBooks. So, nakita kita.
Ayan, so nag-start na yung journey ko mula sa'yo. Ikaw na yung nag-inspire sa akin na, hala, ba't ganun? Ang dami niya clients. Ba't ako wala? So, gano'n. So, pinanood ko yung mga vlogs mo. And then, hinanap kita sa Facebook. Tapos, sa Facebook, doon, nag-message ako. Nagtanong ako about yung next mong course. Yun nga, yung 30-day challenge, which was mag-start ng Feb 1. Nag-enroll ako sa'yo. January 31 yata. As in, ang dami kong hesitations. Kasi nga, galing ako sa heartbreak. Kasi sa business ko na nag-fail. So, and then sa health ng husband ko, ganyan. So, ang dami kong hesitations. Pero yung husband ko, pinush niya ako. Mag-join daw ako sa'yo. So, ayun. Nag-start na yung 30-day challenge. Talagang tuwan-tuwa ako. Kasi accounting pala ulit, di ba? Kasi 14 Oh, years. Ang hirap niya i-move on talaga. Actually, yes. nangihinayang yung ano ko, yung former work ko. Kasi sayang. Pero sabi ko nga, kung tutusin, mas masaya ako ngayon kaysa before. Kaya ikaw talaga yung ano nag-inspire sa akin. You, pero curious ako, bakit ka nag-decide na umalis sa bank? Yan. So, 2023, 'di ba, pandemic. So, I got Mm-mm. pregnant at 2020. As in, bago Oh, mag-pandemic, na-pregnant na ako. So, hindi naman ako nag-stop actually, pero nag-leave ako sa work. Dahil nga, natatakot ako, dahil pandemic, 'di ba? Baka ano yes, mangyari sa baby buntis. ko. Yeah. Mm-mm. So, ang tagal ko, almost a year, wala ako sa bank. So, pagbalik ko, syempre, ang dami ng pagbabago, ganyan. Especially sa family, dahil nadagdagan yung daughter ko. Dalawa kasi yung daughter ko. So, yun. Tapos, nagbe-breastfeed pa ako. So, talagang full-time mom. Alam mo ba, nung pagpasok ko, after ng maternity leave ko, umuwi pa ako ng lunch para mag-breastfeed. As in, yes, Malayo yung office at saka yung 5 to 10 minutes lang from here. okay. Yeah. Pero Talagang, isipin mo, ang init noon. oh, Init o kaya grabe. maulan. Yes, tas alam mo ba nagpapasundo pa ako sa tatay ko para mas mabilis kasi sa Mm-mm. motorcycle kaysa mag-commute ako. So, ilang months ko siyang ginawa dahil dog, naka-maternity leave ka 3 months. And then ang baby, makakain lang siya pag 6 months na siya. So, 3 months ko siyang ginagawa na Oh my umuwi God. talaga ako ng lunch. Sobrang hirap. Yeah. Grabe. Oh, imagine mo, no? Oo nga, tapos minsan, kasi syempre, hindi mo masabi panahon. May time na mainit, may time na uulan. 'Di ba? So, grabe. So, yun yung reason kung bakit. And then, paano ka nagka-idea na mayroon palang virtual work? Ayan, syempre yung husband ko talaga techie. Oo. Maano siya sa social media, sa mga news, ganyan, ganyan. Sabi niya sa akin, ano nga daw, yung work from home. Try ko daw. Kasi nga, gano'n, nahihirapan kami sa work and bahay, tapos breastfeed pa yung anak ko. And, tas yun, nag-search lang ako. Actually, sa YouTube, nag-search ako ng QuickBooks. Kaya lang, hindi pa ikaw yung nakita ko noon eh. YouTube, Facebook, iba pa yung nakita ko. So, 2023 kasi yun eh. So, tinry ko lang siya for a week. Tapos yun nga, ewan ko, hindi ko talaga maintindihan yung iba. Eh. Hindi siya, meron kasing course na hindi siya ganun ka-understandable. Alam mo yun? Yung, Oo. yung talagang, kasi ang isang bagay, mas may intindihan mo siya kung ginagawa mo. Tinatry Yes. mo, yeah. Kaya nagustuhan ko yung 30-day challenge mo. Kasi talaga may actual case. At kung, Oo. kung wala yun, talagang zero knowledge ako. Kaya, At saka I di recommend. ba? Ano siya, kapag pinapanood mo yung video, kahit doon sa 30 days challenge, parang ang dali-dali. Yes. Pero nag ginagawa mo na siya ng actual, bakit nagkaiba? Bakit may error ako? Yung sa kanya wala. Di ba ganun siya? Oo, totoo. Tapos naalala ko yung first case natin. Oo. Naku, grabe napuyat ako doon. Napuyat ako as in. Dahil pagko-convert pa lang ng PDF to CSV. Siyempre, 1 year akong resign na. So, hindi na ako nagko-computer. Wala na. Ano na lang ako, nagbi-business ako. Pero, more on bookkeeping ko, sarili kong business. So, iba pa rin yung bookkeeping ng actual. Ganyan.
So, convert ko, grabe, inabot akong 12, 3 a.m., mga ganun. Kasi sa gabi ko lang nagagawa. Pag, ano, dahil nga may anak akong maliit. So, ganun. Pero, yung next case, ayan, okay na. So, okay na ako doon. Kasi nga, naka-move on na eh. Oo. Eh, de ginalingan ko na. Tanong na ako ng tanong sa'yo. Nagme-message ako lagi. Di ko alam kung ikaw ba talaga nakakasagot. Minsan, si yung admin. Ang admin or ako lang yun, dalawa. Oo. Either si Lolit or ako. Oo. Kaya nga. So, ang kulit ko na nun, talagang gusto ko matapos ko siya agad. Ayoko na kasi mag-extend yung pag ginawa ko Oo. siya. So, naalala ko pa yung case na yun. Yan, bumalik na naman yung trabaho ko sa bangko kasi may forex. Oo. Ayun. So, talagang, ano ko siya, gustong gusto ko siyang ginagawa. Natutuwa ako sa kanya. Pero yun din yung nagugustuhan ng iba na may actual talaga. Mm-mm. And since may actual case, so hands-on talaga yung experience mo. Na Yes. imaginein mo, kunwari may client ka, ito yung provide niya ng document sa'yo, anong gagawin mo? So, di ba Yes. ginawa natin yon yung cases na yon, nakailang case Mm. din tayo. Nung nagkaroon ka ng client, paano mo i-compare yung actual case natin doon sa actual client na meron ka, yung ginagawa mo? Ayan. So, yung actual case natin sa client ko ngayon, magkamukha in a sense na setting up account siya, tas bago, kasi in October lang kasi yung ano ng client ko. So, nag-set up kami ng account, katulad ng tinuro mo. So, tapos, kinonect lang namin yung bank. So, mas madali yon kasi connected. Hindi na ako Wala nang magko-convert. convert. So, ayun. Talagang magkamukha siya. Kaya sabi ko nga, ano, blessing talaga yung client ko na yon. Especially, napakabait ng client ko. Kasi yung oras, ako ang bahala kung kailan ko gusto. Mm. Though full-time, binigyan niya ako ng Ah, ano, full time. yeah, finul time ko siya. Yeah. So, finul time ko siya dahil nga gusto ko talagang galingan. Gusto kong maiano yung tinuro mo sa akin. So, finul time ko siya. Tapos yung client ko, hindi ako graveyard. Siyempre, hindi ako graveyard. Kung ano lang yung time na gusto ko. Pero usually nga, isinusundan ko yung time na available siya. Oo. Para Para pwede kami mag-usap. mm. Yeah. Pero ano, kung sa US siya, tapos nag-work ka ng kung anong oras na gusto mo, meron bang time tracker or wala? Wala. Kaya nga, sobrang blessed talaga, as in wala. Ako lang, honesty is the best policy. Ganun lang. Ay, gusto ko ikwento sa'yo yung trust niya sa akin. Ayan, based yun sa Sige. resume ko. Yung resume ko talaga yung nagdala. At yung resume ko, sa'yo na naman ang galing. Ang galing. Oo, sa'yo talaga siya. Lahat ng tinuro mo, nilagay ko lang doon. Tuwang-tuwa Mm-mm. ako kasi akala ko, interview lang siya na kung matatanggap ako or hindi. Yung pala, at their mind, tanggap na ako. Kasi I am on top of the list. From 50 applicants, ako daw yung on top. Grabe talaga, tumataas Wow. yung balahibo ko. Oo, Oo. kinikilig talaga ako nung time na sinasabi nila sa akin yon. So, yung resume ko, kung pwede ko lang ipakita sa kanila, yun talaga yung tinuro mo sa akin. Ang Yung galing. iyon. Nakakatuwa. Oh my God. Grabe. Tapos, sa interview, as in, paano yung flow ng interview nyo? Marami ba Wala. silang tanong? Wala? Wala. Ginalingan ko na naman. Ginaya na naman kita. Ako na naman yung Nagtanong ka. nagtanong. Yun yung technique natin eh. Oo, ako ang nagtanong. Kahit hindi ko masyadong alam itong tinatanong ko na to. Sige, tanong ako ng tanong sa kanya tungkol dun sa account niya, kung ilang months Oo. na, kung anong business niya, kung anong gusto niyang gawin. O di, nag-flow lang ng katatanong ko hanggang sa sabi niya, kailan na daw ako mag-start. O di, Ang sinabi ko, galing. yeah, bukas, agad-agad. Ang galing, o di ba? Tama yung sinabi ko. Kailangan yun ng technique and yun ang Mm-mm. gagawin. So, nung sinabi na full-time, like, kamusta naman yung rate? Okay. Sa rate, hindi ako masyadong nag-demand actually. Kasi nga, it was my first client. So, ang goal ko talaga is mapatunayan yung sarili ko.
And then, the money will go back naman yan eh. Kahit sa susunod ko na lang lakihan, pag may client na ako ulit, ganyan. Pero ngayon, ang goal ko talaga is makatulong doon sa client ko, mapatunayan yung sarili ko, at magamit ko lahat ng tinuro mo. Yes, Yun. and to gain yung experience din. Yes, yes, talaga. Gusto ko talagang maano yung skills ko din dito sa client ko na to. At tuwan-tuwa naman siya. Pero kung i-compare mo, like, di ba, bank, tapos dito sa virtual, yung income mo, nagkakalayo ba or medyo malapit? I am 14 years in the bank, so syempre mas mataas pa to. Ito? Yeah, Ngayon? a little, oo. Pero kasi nga, actually meron akong interviews, tinatanong nila, sa bank daw, maraming benefits like that. Bakit daw ako mag-a-apply sa isang trabaho na wala namang benefits? Sabi ko nga, nung nag-resign ako, tinanggap ko na wala na lahat ng benefits ko. So ngayon, ang goal ko is yung career ko, yung sarili ko na umangat ako. Kasi syempre, hindi naman tayo nag-work para lang maging stable for that work. Gusto natin yung future natin, yung umangat. Alam mo na, yung sarili nating pangarap, yung Mm-mm. maging boss ka ng sarili mong business, di ba? So lahat yon dito ko nakuha. Kasi nga, direct yung client ko, so boss ko yung sarili ko. Kung ano yung work na ginawa ko, tinatanggap naman niya. Sinusunod ko naman yung gusto niya ipagawa. Kaya masayang masaya ako. Kahit struggle siya nung una. Ngayon talaga masasabi ko na napaka-bless ko talaga. Para sa akin kung saan ka masaya. Alam mo yon. Yes. Kasi kung True. nagtatrabaho ka para lang sa pera, 'di ba? So ano yun, True. puro pera na lang, hindi ka na masaya. Mm-mm. At saka ano, yung environment, Yeah. di ba? Oh, yeah, napanood ko yung vlog mo about that. Meron din ako mga experience na gano'n. Kaya talagang corporate world is, ewan ko na. Gusto ko na siya talaga, yung dito lang ako, sa bahay. Ayan. Ayan. So, I think ikaw ay pangalawa sa na-interview ko na parang parehas kayo ng pangalan, si Princess. Si Pauline pala yung isa. Parehas kayo Yeah, yeah. galing bank, Oo, si nakita ko siya. Pauline. Oo, Oo. napanood ko siya, si So, Pauline. ano yung masasabi mo sa mga aspiring freelancer na nanonood ng video na to na may doubt or siguro tinatanong nila yung sarili nila na pwede kaya ako dito? Kakayanin ko kaya to? Or let's say, sa ganitong edad ko, kakayanin ko ba to? Or masyado ba akong bata para dito? Masyado na ba akong matanda para dito? Ano yung masasabi mo sa kanila? Para sa akin, sundin nila yung puso nila. Kasi sabi ko nga, kung saan ka masaya, doon ka magiging mas successful. At yung mga colleagues ko, ganyan din yung mga sinasabi nila sa akin na hindi daw ano yung income natin kasi nga freelancer, so pwedeng mawalan ng client. Pero alam mo sa sarili mo na kung maghahanap ka ng client, makakakuha ka. Sabi mo nga, take action. Yan talaga yung kailangan mong gawin. Yung happiness naman, makukuha mo yan sa work na gusto mong gawin. So, yun nga, sabi ko, kung puro pera lang tayo, eh, de, ano, hindi na tayo masaya. Kung doon na Mm-mm. yun na lang lagi isipin natin. Isipin natin din yung ikauunlad natin sa sarili natin. Yan nga. Sa mga ex-colleagues ko dyan na ini-invite ko rin mag-enroll sa'yo, wag ka ako silang matakot na mag-try. Kasi try and try lang. Doon mo mararamdaman na successful ka kapag na-try mo na. Yes. And kapag kasi pumasok ka dito, di ba, for sure, ang daming rejection, walang Mm. napansin sa'yo, ganyan, or na-interview ka pero hindi ka pumasa, part lang yan ng journey. And kapag nangyari sa'yo yun, di lang naman ikaw, halos lahat tayo Yes. dumaan sa ganong process. So, kapag na-experience mo yun, isipin mo, hindi lang naman ako, marami kami. So, since nangyari sa'yo at nangyari sa iba, ibig sabihin, walang mali sa'yo. Nasa Yes. tamang daan ka or nasa tamang proseso ka. Yes. Everything is possible talaga. Sabi ko nga, sabi ni Lord, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Yun yung inano ko talaga na,
binigay ito sa akin. So, time ko talaga 'to. Yes. Ayan. And yun nga, lagi ko rin sinasabi, di ba? It will only work if you do the work. So, Yes. if hindi mo gagawin, talagang wala, dyan lang. So, thank you so much, Princess, sa pag-share ng story mo. And Thank for you. sure, maraming makaka-relate and may-inspire and magkakaroon ng idea, okay, ganito ginawa niya, ganito rin gagawin ko. So, Yes. meron ka ba bang gustong i-share or sabihin bago natin i-end ang call na to? Gusto ko lang din sabihin sa lahat na ikaw talaga yung the best inspiration sa work na 'to, especially yung mga vlogs mo. Lahat yon nakatulong sa akin. Kahit ngayon may work na ako, nanonood pa rin ako para maintindihan ko pa lalo yung pagiging freelance bookkeeper ko. Ayan, yung 30-day challenge, napakalaking blessing nun. Thankful ako talaga. Naiyak na ako. Pati sa husband ko na nag-push sa akin. Thank you. Mm, thank you, Princess. And siguro, di ba, nung mag 30 days challenge, siguro kasi iniisip ng iba, medyo, syempre hindi naman ganun lahat na kaya maka-afford nung amount ng presyo ng challenge. Pero, once kasi na magka-client ka na, or ma-apply mo na siya, yung mga natutunan mo, yung return sa'yo is doble-doble pa. Tama Yes. ba? Yes, investment siya eh. Kasi yung skills naman, makukuha mo talaga siya through learning. So, hindi ka mabubuhay nang hindi ka natututo, hindi ka nag-aaral. Sabi nga, every day is a learning. So, mag-invest sila, tayo ang lahat sa learning, sa mga courses mo. I really recommend you. Kahit kaninong friends ko and colleagues ko before, sinasabi ko talaga, sinishare ko talaga kahit sa Facebook nila, sa Messenger, sinishare ko na mag-enroll kayo dito, may challenge ulit na bago, lalo na ngayon, di ba? Mayroong QBO Oo. and Zero. Sinesend ko yan para talaga, gusto ko kasi maranasan din nila yung life after, office, di ba? Pag office, pagod ka na. Mm-mm. Sa bahay, hindi ka na maano ng mga anak mo. Para magkaroon din sila True. ng family life na na-enjoy ko ngayon, natin ngayon. Oh, thank you. Actually, para sa'yo, yung mga friends ko naman mga ano naman sila, mga single ladies pa. So, Mhm. merong iba din na mga kinasal na may mga family na. Pero, nung na, nung nandito na ako sa freelancing, talagang parang pinupush ko din sila. Mm. Dati, ang reason sa akin, nung friend ko, na ini-invite ko, ang number one reason niya is, ang dami kong bayarin. Oh, yeah. Bills. So, Mm. nagdududa siya na pag pumasok ako dyan, baka hindi ko mabayaran yung mga existing bills ko. So, sabi ko Mm. sa kanya, sige, hindi kita pipilitin. Pero kapag ready ka na, mag-message ka lang. And then, nag-message siya. Taji, ready na ako. So, sabi ko, sige, Mhm. punta ka sa bahay. Doon kita tuturuan. And then, ginagawa Wow. niya, every day, napunta siya sa Pumupunta siya? bahay. Oo, Oh. napunta. Mula yung isa, taga rito lang sa Binyan, so malapit lang. Pero yung isa dati na nag-work sa Makati, nasa Mm. Muntinlupa siya nakatira. Everything, napunta siya dito sa bahay. So hanggang sa natuto siya. So ngayon, naka two clients na rin siya. And, Oo, 'di ba? di ba? So, Yeah. Ako ko naman, yung mga friends kong iba, sabi sa akin, kunin ko na lang daw sila, staff ko. Sabi ko, sige, 'pag marami na akong client. Kasi idol ko oh, talaga si why not? Kaji eh. Idol ko si Kaji, kailangan marami din akong clients. Kailangan may team din ako. Ayan. Yes. Nag-uusap kami ng husband ko. Gayahin natin si Kaji talaga. Kailangan magkaroon na din tayo ng mga courses. Oo, true. Pero, yeah, talagang tuwan-tuwa kami sa'yo. And lalo na nung Q&A natin, Q&A portion sa 30-day challenge. Nakakatawa. Ang daming tanong. Tapos ang dami mo ring sagot. So, hindi ako nagsisisi at nag-enroll ako sa'yo talaga. Thank you so much, Princess. And yeah, super happy ako sa mga naririnig ko ngayon and super na-appreciate ko na satisfied ka dun sa pinurchase mo na course and happy Mm. ka sa support ni Kaji and ng team. Yes, I'm so So, thankful. Kay Admin M, shout out, charot.
Ayan, sige, papanoorin niya ang video na to. Oo, kasi nagme-message siya sa akin and siya yung sumasagot sa Slack. Ayan. Thank you so much sa team. Ayan, sige. Thank you so much, Princess. Thank And you. so, sa lahat ng nanonood ng video na to, kung nagustuhan nyo ang story na to, just let us know sa comment section. And kung gusto nyo pa ng maraming videos like this, comment lang din kayo sa comment section and we will try to create or to interview more mentees sa community ni Kagi. So, that's all for today and I hope to see you sa next video. Bye! Thank you.